bumangon ka na dyan, huwag kang magmukmok sa hinihigaan mo dahil meron akong isi-share sa'yo na paraan para mabilis kang makarecover sa hiwalayan ninyo ng ex mo. Meron tayong 8 mabisang paraan para mabilis kang makarecover sa hiwalayan ninyo ng ex mo. Una, mag-inhale at exhale ka. Mag-inhale ka ng kahit siguro mga 5 beses lang, 5 beses na inhale. Inhale and exhale. Gawin mong 5 yan para maginhawaan yung pakiramdam mo. Para mabawasan kahit papaano yung nararamdaman mo. So, mag-inhale and exhale ka. Siguro gawin mo ito bago ka matulog. Sigurado ako mararamdaman mo yung effect nito. Maginhawaan yung nararamdaman mo. Effective yan. Bago ka matulog and then pagkagising mo, mag-inhale and exhale ka. Inhale and exhale. Para mawala yung mga negative spirit mo, mga negative na nararamdaman mo. Number 2, ilista mo ang mga tanong mo sa hiwalayan ninyo. So, kung ano man yung mga katanungan mo, kung bakit ka hiniwalayan, ilista mo ang mga dahilan na tingin mo sa hiwalayan mo. Meron akong mga halimbawang tanong na maaari mong maging basihan doon sa hiwalayan ninyo. So, bakit niya ako iniwan? Yan. Bakit nakipaghiwalay siya sa akin? Bakit siya nagbago? Anong nagawa kong mali? Saan ako nagkulang? At saan ako sumobra? Iyan na yung mga halimbawa ko lang naman. Mga sample ko lang naman na bakit na dapat mong ilista na tanong mo sa hiwalayan ninyo. Okay? Pangatlo, sagutin mo ang mga inilista mong tanong. Ayan. So, ano ba yung mga itong mga halimbawang inilista ko kanina, sasagutin natin. So, kagaya ng bakit niya ako iniwan? May nagustuhan na siyang iba. Ayan. So, iniwalayan ka niya dahil meron siyang nagustuhang iba. Halimbawa lang naman din yan. Baka meron siyang nagustuhang iba. Ayan. Bakit nakipaghiwalay siya sa akin? Bumaba ang tingin niya sa akin. Ayan, lahat naman ang dahilan talaga ng hiwalayan ay bumababa ang tingin niya sa iyo. Bumababa ang attraction level mo. Okay? Kaya kanya iniwan. Kaya bumaba ang attraction level mo at kaya nakakita siya ng iba, kaya siya naggusto ng iba, kaya kanya pinalitan sa iba dahil bumaba ang attraction level mo. Hindi ka naman niya papalitan yan kung mataas pa rin ang attraction level mo sa kanya. Hindi ka niya papalitan kung mataas pa rin ang tingin niya sa'yo. Okay? Bakit siya nagbago? Naumay o nasakal? Nawala yung spark o kilig. Yan. So, naumay, baka naman sobra naman yung pinakita mo sa kanya na pagmamahal, sobra kang dikit, sobrang lambing mo sa kanya. Lagi mo na lang rinirigaluhan, lagi mo na lang lagi mo na lang parang ini-spoil mo siya. So hindi niya nararamdaman yung spark o kilig. Kaya ang naramdaman niya actually is umay o nasakal. Kaya kayo humantong sa hiwalayan. Ayan. So bakit siya nagbago? Umay o nasakal? Nawalan niyang spark o kilig. Anong nagawa kong mali? Okay. Napabayaan ang sarili, naging kampante. Ayan. Kaya siya naumay, kaya siya nasakal, dahil nga malamang na naging dikit ka masyado and bigay mo lahat ng gusto niya, kahit hindi niya hinahanap, binibigay mo. So, in-spoiled mo siya. At isa pa ay napabayaan mo yung sarili mo. Maraming ganyan eh.
naging kampante na sila na tingin nila sila na talaga. Siya na talaga. So napapabayaan niya sarili niya, hindi na siya nag-aayos. Hindi na siya nagsusuklay, hindi na nagpapabango. O kapag ka nandyan, kahit ano na lang itsura niya, hindi niya inaayos. Ganun ba? So hindi na siya, kahit hindi na siya presentable, kasi kampante siya na sila na matagal na sila. Yan. So malaking pagkakamali yan. Kahit matagal na kayo, hindi mo pa rin dapat hinahayaan yung sarili mo. Dapat nag-aayos ka pa rin. Okay? Dapat presentable ka pa rin kahit na anong mangyari. Okay? So, saan ako nagkulang? O naging mahina at malambot? O yan. O naging mahina ka, naging malambot ka, kahit kasalanan niya, kahit kapag ka nag-aaway kayo, lagi na lang ikaw yung humihingi ng dispensa, lagi na lang ikaw yung humihingi ng tawad dahil gusto mong matapos agad-agad yung gusot ninyo. Kaya, naging mahina ka. Okay? Kahit masyado kang malambot sa kanya. Hindi mo siya kaya tiisin. Yun ang pagkukulang mo. Okay? Sana ako sumobra. Ayun, sumobra ka sa pagmamahal. Dahil mahal na mahal mo nga siya, kahit na anong gusto niya, binibigay mo, tinotolerate mo yung mga pagkakamali niya, lagi mo siya pinapatawad, lagi kang naghahabol, lagi mo siya, ini-spoil mo siya. Ayan. Kaya mantong kayo sa hiwalayan. Sumobra ka sa pagmamahal. Pangapat, gawan ng solusyon ang sagot mo sa mga tanong mo. So, gagawan mo naman ng solusyon yung mga sagot mo kanina doon sa mga tanong mo. Diba, nakapaglista ka ng tanong. Ngayon, yung mga tanong mo na yan, naggagaya ng halimbawa ko, gaya ng mga sample ko. So, gagawa mo ng sagot. Sasagutin mo. Ngayon, yung mga sagot mo sa mga tanong mo, so gawan mo ng solusyon. Solusyonan mo. Halimbawa, bakit niya ako iniwan? May nagustuhan na siyang iba. So, bakit siya may nagustuhang iba? So, bumaba ang attraction level mo. So, anong gagawin? Kailangan i-attract siya muli. So, kailangan mong pataasin yung attraction level mo. Yan yung solution niya. Okay? So, kailangan mo siyang i-attract muli. Yan yung solution. Next, bakit nakipaghiwalay siya sa akin? Bumaba ang tingin niya sa akin. Ganun din yun, bumaba ang attraction level. So, bumaba ang respeto niya sa'yo. So, pataasin mo ang respeto niya sa'yo. Okay, yan yung solusyon. Apply mo yung no contact rule. So, huwag kang magparamdam. Huwag mo siyang maging distant sa kanya. Dumistansya ka. Huwag mong i-message. Huwag mong apply mo yung no contact rule. May video ako dyan kung ano yung rules ng mga no contact rule. I-apply mo sa kanya yan para tumaas muli ang respeto niya sa'yo. Bakit siya nagbago? Naumay o nasakal? Nawala yung spark o kilig. So, dapat makaramdam siya ng sabik muli. So, dapat ma-miss ka niya muli. Ayun. So, apply mo ng no contact rule, mamimiss ka niyan. Maliban doon sa tataas yung respeto niya sa'yo, mamimiss ka din yan. Makakaramdam siya ng kilig sa'yo. Makakaramdam siya ng spark ganyan sa'yo. Kasi makikiwagaan siya. Ang pagkakaramdam ng kilig and miss is mauna respect yan. Ayan. Next, anong gagawin kung anong nagawa ko mali? Napabayaan ng sarili, naging kampante. So, i-improve mo ang sarili mo. Mag-ayos ka. Okay? Yun nga, sabi ko kanina na kapag andyan siya, dapat laging presentable ka. So, ayusin mo, huwag mong pabayaan ng sarili mo. Mag-invest ka sa sarili mo. Sarili mo yan eh. Diba? So, huwag kang maging lusyang pag nasarap niya. Huwag kang kampante. Okay? Kahit pa matagal na kayo. Okay? And saan ako nagkulang, naging mahina at malambot,
Improve ang emosyon mo. Yan ang solusyon. I-improve mo ang emosyon, taasan ang standard mo, huwag kang maghabol. Okay? Huwag mo siyang habulin. Bakit kailangan mo siyang habulin? Sino ba siya para habulin mo? Kasi kapag hinahabol mo yan, magpapahabol yan sa'yo. Okay? So, taasan mo yung standard mo. Okay? At i-improve mo ang emosyon mo. May video ako dyan regarding emotion. Okay? Yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo. Okay? Nauuna dyan is yung emotion. Yung i-improve mo ang emotion mo. Huwag kang masyadong soft. Dapat yung hindi ka dapat naghahabol. Hindi ka dapat laging humingi ng paumanhin. Ayan. Subukan mo ding mag-walk away para tataas muli yung respeto niya sa'yo. Saan ako sumobra? Sumobra sa pagmamahal, mas mamahal. Yan, ang solusyon diyan ay mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa kanya. Ayan. Kasi sumobra ka sa pagmamahal sa kanya, binigay mo sa lahat ng pagmamahal mo sa kanya. 90% sa kanya, 10% sa iyo. Ngayon baliktarin mo naman. Okay? Gawin mong 90% ang sa iyo, 10% lang sa kanya para ma-inlove siya sa iyo muli. Ayan. Dapat lang na mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa kanya. Diba? Bigyan mo lang siya ng 10% para maramdaman niya. Maramdaman naman niya yun na hindi ka nakafocus sa kanya eh. Kapag hindi ka nakafocus sa kanya, so magpo-focus siya sa'yo. Okay. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, so hahabulin ka niya. Ganun. Okay? Mahalin mo ang sarili mo kaysa sa kanya. 90% lang ang ibigay mo sa sarili mo, 10% lang ang ibigay mo sa kanya. Ayan. Panglima, gawan mo ng plano ang mga solutions mo. Ayan. So, halimbawa, next week, mag-enroll sa gym for self-improvement. Ayan. Halimbawa, yung plano mo nga, gusto mo nang mag-enroll sa gym by next week. So, kailangan mong, gawin yan. And kailangan mong isama sa plano mo. Okay. So, pag halimbawa, wala muna social media for straight 30 to 60 days. Ayan. Mag-no contact rule at least 30 to 60 days. Focus muna sa sarili. Ito yung mga halimbawang plano. Okay. Pag-focus sa trabaho o sa career. Pataasin ang savings up to 100% sa loob ng 60 days. Ayan. Magpapayat o magpalaki ng muscle sa loob ng 30 to 60 days. Dapat may improvement na sa loob ng 30 to 60 days. Yan yung mga halimbawang plano na gagawin mo. Gawan mo ng plano ang mga solutions mo. Okay? Yan. And next, number 6, i-execute mo yung plano mo. Okay. Ano ba yung mga halimbawang plano kanina? Yan. So, kailangan mo nang mag-enroll agad-agad sa gym. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Alam nyo sa gym, marami kayong matututunan doon. Marami din kayong makikilala ng mga bagong kaibigan doon. Ang isa sa mga matututunan mo doon, matututunan mo kung paano disiplinahin ang sarili mo. Maliban pa doon, marami kang matututunan doon. At saka, mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka. Lalo na kapag nakikita mong may improvement. Kasi maraming salamin doon eh. Makikita mo yan, side by side, front and back. Gawan mo ng program yung pagpunta mo ng gym. Ano ba yung program? Halimbawa, ang program Monday, chest lang. Chest workout. Tuesday, back workout lang. Wednesday, tricep, bicep, arm. Thursday, shoulder naman. Dito sa shoulder. Ayan. Ano pa ba? Friday, legs. Ganon. And then, yung Saturday, Sunday, rest na yun. Ganon yung, gawin mong program sa pag-gym mo para lalong, mas ma-enjoy mo. Saka hindi mahirapan yung sarili. Okay? Tuturuan ka naman nila doon eh.
Then wala mo na social media for straight 30 to 60 days. Yan, execute mo yan. Panindigan mo na hindi ka muna mag-social media, disiplinahin mong sarili mo para kasi kapag habang nagre-recover ka, kapag ka naka-focus ka sa social media, hindi ka makaka-recover dahil marami kang makikita dyan na connected sa inyo. Baka nga makita mo pa yung by day niya, lalo kang maaasar. Diba? At saka lalo mo siya mamimiss kapag marami kang nakikitang remembrance o nagpapaalala sa inyong dalawa. Yun, mag-NCR at least 30 to 60 days. Effective yan. Kailangan mong panindigan yan. Meron tayong video dan, yung rules ng no contact rule, panoorin mo para kahit ka. Mag-focus sa trabaho. Yan. Execute mo lahat yan. Yung mga halimbawa ko na yan. Okay? Okay. And then next is evaluate mo yung action mo. Evaluate mo kung alin doon sa mga in-execute mo ang na-comply mo, ang nagawan mo ng tama. Okay, kung out of ilan ba 'yan? 1 2 3 4 5 6 7. Out of 7 na plano mo, ilan doon ang nagawa mo, ilan doon ang nasunod mo. Ayan. So, evaluate mo din. Ano ba? Out of 7, 5 ang nagawa mo, 5 ang nasunod mo, okay na 'yon. Maganda na 'yon. Out of 7, 4 yung nagawa mo, 3 ang hindi, okay na din 'yon. More than half, di ba? Pero out of 7, 3 yung nasunod mo, 4 yung hindi, kailangan mong i-improve yung sarili mo. Ito yung pang-8. Kailangan mong mag-adjust, di ba? Kung meron kang mga basis evaluation mo, hindi mo na perfect, so kailangan mong habulin 'yon. Kailangan mong mag-adjust. Okay? So ganun lang, ito lang naman yung 8 na maaring makatulong sa iyo para mabilis kang makarecover sa hiwalayan ninyo ng ex mo. Importante ito, napakaganda ito. Dapat ninyong sundin ito. Okay, pag-aralan nyo na mabuti itong 8 na to. Okay? So, hanggang dito na lang muna. At medyo marami pa tayong gagawin eh. Paki-share and like na lang din. Pa-like and share na lang din para marami pa tayong matutulungan na katulad mo. Okay, hindi mo na tayo nag-live dahil medyo busy tayo. Pero at least nakagawa pa rin ako ng presentation. Subukan kong i-maintain ito, paggawa ng presentation para meron kayong nababasa na tips o guide. At pwede nyo to i-screenshot, pwede nyo to kopyahin kung gusto nyo, pwede nyo to i-review kung gusto nyo. So, ayun. At maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa YouTube channel natin. Sana marami pa tayong matutulungan. At hanggang sa muli, bye for now.